ka-express, habang abala ngayon ang buong basketball world sa historic Filipino representation ni Jordan Clarkson at Dylan Harper sa NBA Spotlight, isang pangalan ang muling bumabalik sa usapan ng mga Pinoy fans, si Kai Sotto. Sa ngayon, matapos ang kanyang ACL recovery journey, marami pa rin ang naniniwalang hindi pa tapos ang kanyang NBA dream. Sa katunayan, ilang ulat ngayong 2026 ang nagsasabing patuloy pa rin ang kanyang paghahanda at may mga nakatakdang NBA workouts habang unti-unti siyang bumabalik sa full basketball condition. May mga reports din na pinili niyang sundan ang ibang development path sa US habang patuloy na hinahabol ang pinakamalaking pangarap ng kanyang career. Ngayon, habang pinag-uusapan ng buong mundo ang pag-abot ni Jordan Clarkson at Dylan Harper sa pinakamataas na antas ng basketball, mas lalong lumalakas ang tanong ng mga Pinoy. Si Kai na kaya ang susunod? Well, hindi na sekreto na isa si Kai sa pinakatinututukan na Pinoy prospect sa kasaysayan mula Batang Gilas hanggang Australia, Japan at international competition. Bawat galaw niya ay sinusubaybayan ng basketball fans at kahit maraming pagsubok ang dumaan, mula draft disappointments hanggang injuries, hindi pa rin nawawala ang posibilidad na isang araw ay makita natin siyang nakatayo sa NBA hardwood. Pero gaano nga ba kalapit si Kai sa NBA ngayon? At bakit naniniwala ang maraming basketball insiders na hindi pa sarado ang pintuan para sa Pinoy Giant? Kung may isang bagay na hindi kailanman nawala kay Kai, yun ay ang kanyang NBA dream. Sa totoo lang, maraming beses nang sinubukan ng basketball world na isara ang usapang ito nung hindi siya napili sa NBA draft, nung naglaro siya sa Australia, at nang lumipat siya sa Japan, at lalo nung tinamaan siya ng matinding ACL injury na pansamantalang nagpahinto sa kanyang career momentum. Pero bawat pagkakataon na inaakala ng mga tao na tapos na ang NBA journey niya, may bagong development na lumalabas. Ngayong 2026, malinaw na iba na ang sitwasyon. Hindi na ito tungkol sa hype ng isang teenage prospect, hindi na ito tungkol sa viral highlights, hindi na ito tungkol sa pagiging next big thing. Ang pinag-uusapan ngayon ay isang mas mature na Kai na dumaan sa iba't ibang professional leagues at nakaranas na ng mga tunay na hamon ng international basketball. Ayon sa mga ulat, patuloy ang kanyang recovery at maingat ang pagbabalik niya sa high-level competition. Maging si Coach Tim Cone ay nagpahayag noon na kailangang dahan-dahan ang reintegration ni Kai matapos ang ACL recovery upang hindi masayang ang kanyang long-term development. At dito nagiging interesting ang buong kwento dahil habang nagpapagaling si Kai, biglang sumabog naman ang Pinoy representation sa NBA. Naroon si Jordan Clarkson bilang matagal ng mukha ng Philippine basketball sa NBA. Naroon din ang rookie sensation na si Dylan Harper na may dugong Pinoy at isa na agad sa pinaka-pinag-uusapang batang guard sa liga. Para sa maraming fans, hindi ito simpleng coincidence. Unti-unting binubuksan ng panahon ang pinto para sa mas malawak na Pinoy presence sa NBA. At kung titingnan natin ang profile ni Kai, may mga bagay pa rin siyang dala na hindi madaling hanapin. 7'3" ang taas, natural rim protector, may outside touch, may passing instincts, at higit sa lahat, may international experience laban sa iba't ibang playing styles. Kaya kahit maraming nagsasabing mahirap ang daan papasok sa NBA, may ilan pa ring scouts at analysts na naniniwalang may chance siyang makahanap ng role kung maibabalik niya ang kanyang mobility at consistency matapos ang injury. Sa katunayan, may mga ulat ngayong taon na nagsasabing meron siyang nakaschedule na NBA workouts bago ang draft period, isang indikasyon na may interest pa ring umiikot mula sa iba't ibang basketball circles. At habang patuloy na nag-iingay sina Jordan Clarkson at Dylan Harper sa NBA stage, may isang bagay na hindi dapat kalimutan ng mga Pinoy. Hindi pa tapos ang kwento ni Kai. Minsan, ang pinakamalaking comeback story ay hindi nagsisimula sa spotlight, nagsisimula ito sa tahimik na paghahanda. At yun mismo ang ginagawa ngayon ng pinakamalaking basketball prospect na ipinanganak sa Pilipinas. Pero kung may isang bagay na dapat maintindihan ng mga Pinoy tungkol sa NBA journey ni Kai, ito ay hindi na pareho ang landas niya kumpara noon. Nung mas bata pa siya, ang usapan ay puro potential, future star, next Yao Ming, 7'3" unicorn. Pero ngayon, mas seryoso na ang usapan,
Dahil sa edad na 23, hindi na tinitingnan si Kai bilang raw prospect. Ang hinahanap ngayon ng mga NBA organizations ay kung kaya ba niyang maging functional big man na may specific role sa modern basketball. At dito nagsisimula ang pinakamahalagang chapter ng kanyang career. Ayon sa mga ulat ngayong taon, pinili ni Kai ang isang bagong ruta para muling buhayin ang kanyang NBA aspirations. Sa halip na umasa lamang sa hype at exposure, mas nakatuon ngayon ang kanyang kampo sa development, conditioning at long-term preparation. Well, sa madaling salita, mas tahimik, mas calculated, mas professional. Habang ang ibang tao ay nakatutok sa social media highlights, si Kai ay nakatutok sa rehab habang ang internet ay abala sa debate kung kaya pa ba niya. Siya naman ay unti-unting binubuo muli ang kanyang katawan matapos ang ACL injury na naging pinakamalaking setback ng kanyang basketball career. At huwag nating maliitin ang kahalagahan nito dahil sa NBA ngayon, napakahalaga ng mobility para sa mga 7-footer. Hindi sapat ang taas lamang. Kailangan mong makasabay sa switch defense. Kailangan mong tumakbo sa transition. Kailangan mong mag-recover sa perimeter. At kailangan mong makapaglaro sa iba't ibang schemes. Kaya para kay Kai, ang tunay na laban ay hindi lang pagbalik sa court. Ang tunay na laban ay kung maibabalik ba niya ang explosiveness, lateral movement at confidence na meron siya bago siya nagka-injury. At may mga senyales na unti-unti itong nangyayari. Base sa mga reports, dahan-dahan nang pinapataas ang kanyang workload. Nagkaroon din siya ng individual court programs at tuloy-tuloy ang kanyang recovery process sa Japan. Kaya habang marami ang nakatingin ngayon kina Jordan Clarkson at Dylan Harper bilang mukha ng Pinoy pride sa NBA, may ibang klase namang excitement ang umiikot sa pangalan ni Kai. Dahil iba ang simbolo niya para sa mga Pinoy. Si JC ay naging patunay na may Pinoy na kayang magtagumpay sa NBA. Si Harper naman ay representasyon ng bagong generation ng Film Stars. Pero si Kai, siya ang pangarap ng maraming batang lumaki dito sa Pilipinas, batang dumaan sa local courts, batang nagsimula sa grassroots system, batang pinanood ng buong bansa mula pa nung kanyang teenage years. Kaya kung sakaling dumating ang araw na makapasok siya sa NBA roster, hindi lang yung simpleng personal achievement, magiging simbolo ito ng isang basketball nation na matagal nang nangangarap na makita ang isang homegrown Pinoy giant na magtagumpay sa pinakamalaking liga sa mundo. At ngayon, habang tahimik siyang lumalaban para makabalik sa kanyang pinakamahusay na kondisyon, isang bagay ang malinaw, hindi pa sarado ang NBA door para kay Kai at minsan ang mga pangarap na pinakamahirap abutin ay siyang nagbibigay ng pinakamalakas na dahilan para hindi sumuko. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.